more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts, ncca.gov.ph. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban yabahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayaw aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas, Iloilo Morning na. Kumusta ang inyo sining adlaw? Kumusta ang inyo nga bugtaw? Daw pila na kaadlaw nga ang aton nga panyempos bong daw nagbalik sa mapaang ha matapos ang sunod-sunod nga bagyo nga nagagi sa Western Visayas kay sa pungsod Pilipinas. Hindi mapunggan, manghay-hay. Halin kay Bagyong Tino kaguan. Medyo amat-amat na nga mahawan ng aton siniya nga kalangitan. Lapit sa imo. Kag nakapulot pa huway man ang aton sini nga mga kauturan sa panglimpyo. Ang dugan ko inda. Sang epekto sang bagyo sa ila sinitag sa mga puluyan. Amat-amat na nga mabatyagan ang pagpudok sang mas mabugat nga trapiko. Hindi lang sa lakyan ha. Ang natungod daton kundi traffic man sang tawo nga nagapadulong diri sa may downtown area sa syudad sang Iloilo nasunod sa sining nagapasulod naton nga ti holiday rush. Masiling kita nga wala pa man Disyembre pero subong pa lang iya kung nagalagaw kamo sa mga sentro nga lugar nga lalagawan diri sa may syudad sang Iloilo mabatyagan mo gid ang pag dinaguso amat-amat sa mga kauturan naton halin sa aton mga merkado sa mga malls medyo daw nagdasig-dasig nagawa kag nagasako ang mga aktibidad kabahin sa nagapasulod naton iyang Christmas season di September pa lang daan Christmas season na niya sa pungsod Pilipinas. How much more subong nga pila na lang ka semana kag manugbulan na sang Disyembre. Ang aton Iloilo City Traffic Transportation Management Office gin-identify ang mga areas nga ginakabig bala naton nga choke point areas. Usually ining mga choke point areas amo ining mga masako nga bahin sa aton siniya nga mga karsada ukon mga lugar nga ginaagyan sa aton mga motorista kag kon peak hours gani sigurado gid na usad pagong ang dalagan sa aton siniya nga trapiko kag mga salakyan. Sige na identify ini sa aton siniya nga mga traffic consultants ang Iloilo City Government sa kung paano ma-improve at least bala may advance kita nga preparasyon anticipation sa pagdinaguso sang mga salakyan especially nga pasulod ang holiday season. Tapos ang November Pasko na kita tapos Pasko dinagyang
Amakon muna pangibot lang ang mga festivals kag mga dalagko nga events dili sa may Iloilo City. Salamat kita sa good weather. Para nga kita maka-move on na kita sa aton masunod nga mga hilikoton. Kahapon nga adlaw gintublag sa bomb threat ang University of San Agustin Extension Campus. Maayo lang gani kay wala man sang may nakitaan nga bomba sa sulod sang campus. Amo na balang ibanda wala gid obrahon sagad ka pamahog padala sa mga impormasyon nga makatublag sa seguridad kag sa mga aktibidad sa aton sini makoturan nga dira gid abi daw kalabanan nga subject o kung target sa bomb threat. Pila na kita mag-cover sa mga bomb threat sa nagligad UP Visayas High School campus man to. Subong University of San Agustin Extension Campus dira sa may Sambag sa nagliligad may ara sa ISAT. Kag kundiin pa nga mga eskwelahan. University of San Agustin sa lalama. Ano nga sahi isang pamahog ini nga daw masiling naton nga puro eskwelahan lang ang ninapahog haw. Mayara bala ini sang pattern sang sini nga mga bomb threat nga napang receive sa aton nga mga bulutuan. Ano ang sa likod sini nga eskwelahan gid ang paborito nga pahugon abi or padalaan sang bomb threat. Makapamangkot man kamo sinakon nga ano ang inyo sini nga matip. Ang imo nga supat malapor sila na. So importante nga back to normal na ang mga aktibidad kay kahapon gin-suspend ang klase kasunod sa sining threat nga nabaton sang bulutuan. Siyempre bomb threat na iya. Alang-alang i-ignore mo na kay automatic may mga standard operating procedures ina ang pagdeal sa seguridad especially sa bomb threat, kung na iya, serious matter ina sa bahin sa atong sining kapulisan na kinahanglan nila ma-attend, padalaan sang pwersa sang EOD, K9 unit, para masigurado kung malibot ang isa ka lugar, especially ang bulutuan. So far, negative na. Wala man sang bomba na nakitaan. Ang nami gini i-trace up ning nagpalapnag sang sang scare o kung bomb scare sa social media kundi madangin na pang post ginapang forward ng mga message i-verify na kag i-trace up siguro kinahanglan na naton ang investigation sa mga IT personnel naton ma-trace up ang account ngani na base bala siya man ang responsable sa mga threats nga ginpadala sa iban nga burutuan. Ibantay ka muna ba sila naman ng eskwelahan sa sunod nga daw. Kung hindi ni madakpan ang sa likod sini, sige-sige ho niya, istorbo ang halit sini sa atong sini makoturan especially sa mga estudyante. Sa pihak nga bahin, istoryahan man naton karon ang ining resolution nga ginduso ni City Councilor Johnny Yang ga-remind sa mga establishmento nga ipatuman ang 20% discount o kunang diskwento sa aton mga senior citizen kag mga person with disability. Gali santo sa layi, mayara na sila sang pribilehiyo nga diskwento nga ginahatag ang aton siniya nga mga establishments. Pero ang concern sa aton siniya nga konsehal nga nabaton nga napalabot sa iya opisina, damo gidya wala dasunod. Sa mall nga mga establishments, compliant sila kay daw naanad dagid man na mga establishment iban nga food establishments nga nagahatag sang discount sa senior citizens. Pero sa guwa sang mall, diin kay mo kita nga daw parehos lang gyapon ang ilang pagpanukot. Rason nga suno kay Councilor Johnny Yang dapat i-remind liwat ay ang mga nagapanag-iya sang establishmento nga mayara sing penalidad ang hindi mag-comply sa siningalayi kag pawakuron pa i-revisit liwat itap ang bulig sa aton mga government agencies nga nagamonitor sini halimbawa DTI kag kun ano pa dira nga mga government agencies para nga ma-remind ang aton sini nga mga establishments nga ipatuman ang ining diskwento sa aton siniya nga mga personnel o kung sa aton siniya nga mga persons with disability kag mga senior citizens. Kung may kahigayunan karon ipalayag naton ina ang aton siniya nga konsehal si Councilor Johnny Yang sa yagin presentar nga resolusyon sa aton siniya sanggunian panglungsod kahapon. Sa pihak na bahin ang aton sini nga Bureau of Jail Management and Penology
nagpatigayon sang drug test o kon random drug testing sa 139 ka mga personnel sang BJMP Region 6 dakip diri ang 19 ka mga jail warden sa Western Visayas. Kay ti ini mandato ini sa aton siniyang BJMP pamunuan sa BJMP part sang ilaman nga ginapatigayon nga mapasiguro ang nga wala blas ang mga kontrabando, illegal nga mga droga, wala nag-engage ang aton nga mga personnel sa illegal nga droga, rason naging patigayon ang ining drug test sang 139 tanan ka mga personnel diri sa may BJMP Region 6. Hibaloon ta, tanawon nato na sa masunod ng mga inadlaw kung ano ang resulta sang sining test, kung may bala man nagpositibo o kung ano ang masunod nga tikan kung may nagpositibo da nga madakpan nga katapos ang BJMP nga magpositibo sa drug testing. Di bantayan nato nina no kung 100% bala sang BJMP personnel nakip ang mga jail warden ang magnegatibo o kung magpositibo ti delikado gid kay kinahanglan mo na explain pagbase amo ina amang yung grounds para nga madismiss kamo sa serbisyo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:46 sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Ipabati naton ang aton sining kung ang speech kahapon no ni City Councilor Johnny Yang sa City Council nga naga-remind sa mga establishments nga i-implement gid strictly no ang ining paghatag diskwento sa aton nga mga senior citizen kag PWD. Si City Councilor Johnny Yang. Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni pagduso sa resolusyon ni City Councilor Johnny Yang sa aton siniyang sanggudan panglungsod kahapon sa ginhiwat nga sesyon. Kay santo sa mga concerns nga ginpalabot sa aton sining alkalde, daw kadamo sa mga wala ga comply bisan ka ring diriya lang gani magkaon ka ang mga senior citizens tang iban nagademand gati may discount kami i-compute sing maayo pero bisan sa computation suno kay City Councilor Johnny Yang nga daw wala nagasunod kiti kung dito magsala santo sa layo na 20% ina ang automatic na discount sa aton sa mga koturan nga PWD kag senior citizen
Ti dako pa na nga buhin sa budget sa aton sini nga mga katigulangan. Pero kung hindi ina mapatuman, hindi ina pagsundon diligently sang mga establishmento, ang reminders dira nga pwede gid kamo mapasakaan sang reklamo. Pwede masiradhan ang inyo sini nga mga establishments kag pwede nga hindi kamo pag-i-renew sang inyo mga business permit. Ti hulaton nyo pa na. Sa aton naman yung mga kauturan ng mga customer, ti siguro ang ginapangayo lang diri sa aton ng mga otoridad nga kuan man kamo bala nang buo ang loob niyo sa pagreklamo, hindi nga daw hasta lang sa chismis, complain lang dira o through social media, wala sang resibo, dapat may ipakita kamo nga ari ho amo ning total bill ko. Ang ako nga discount wala ma-compute. Kasubong sina para mangin lehitimo ang inyo sini nga reklamo kag masampulan man ang ining mga pasaway naton nga mga establishments kay nagapabulag-bulag kag nagapabungol-bungol kung discount ang paghahambalan kay tiki na matarong ina sa aton siniya nga mga PWDs kag mga senior citizens santo sa layi nga maka-avail sila sang sina nga diskwento. Ti subong nga nagapasulod kita sa kuana sa holiday season, damo balaklon, damo nami shopping ti sa aton nga mga kulturan, i-ano nyo gid, i-assert nyo sa mga nagabaligya dira kung senior citizens ka. Of course, supported dapat nga may ipakita ka man bala nga ID nga pamatuod nga senior citizens ikaw, hindi nga gamiton mo lang dra ang kaputi sa imo nga uban para masiling ay senior na ako. Kaya ang mga establishments naton nagapangita ina sang proof, no? Kag ang isa sa mga ginatanaw nila kung may ID ikaw, may OSCA ID ikaw, may PWD ID ikaw, kay dira na basihan sang cashier kung ibuhin sa imo ang discount nimo bilang pribilehiyo. So kabay pa kung tani, no, ang hindi nga resolusyon manami gid dinhi nga inisyatibo sa aton sini nga konsehal nga ma-remind kay tigalipat-lipat man mo sino man ang hindi malipat kag dugang pangibanda tiga take advantage man ni are ti hindi man ni magreklamo tikitan ta or tagaan ta sang presyo nga wala diskwento no? Ito may mga amo manadaan nga sahi sang mga negosyante. Ang aton siya nga mga kauturan nga ti imbis nga buligan nila, i-remind nila na senior citizen kiti manlilipaton manibanta nga mga senior citizens mo. Ang iban di nakarapal na ano nagali, na punch in na, ti wala ma-avail ang discount mga kasubong sinabla. Pero gapati kita nga sa likod sila kung magapakita kaya sang honesty sa imo nga mga customer, mabalik ginaya si imo, no? Mabalik ginaya kag hindi nga mangin way na nga ibutang mo sa disbentaha ang pagkamalilipaton da sang customer mo nga senior citizen o kon PWD. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:53 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Damo pa kita tani sa mga topiko nga pagapat-paton diri sa atong programa ihatag naton sa iba naton nga mga programs diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, especially inibala ang pagpanagtag sang assistance sang AX sang DSWD. May pila ka lugar barangay diri sa may distrito sang Haro nga gin-confirm sang DSWD nga ang ginpanagtag is 10,000 pesos. Tapos nagtupa sa beneficiaryo 2,000 ka pesos. Sino man sinaya ang hindi magreklamo kay nagpirma siya to? Ano bala ang pahayag diri sang Department of Social Welfare and Development, may kaangtanan sa siniyang complaint. Kung may mga reklamo kamo, iyan mo na siling naton para legitimate, i-picture, kuha kamo sa mga resibo, mga pinirmahan nyo da, dokumento para nga ma-validate ina, kag masampulan ang ining mga ginatudlo nga sa likod. Siguro mga barangay officials, di ang term nila, si Kopitan kag si, kagkawat ti masakit man karon kung ang atong barangay officials maulamid sa siniya nga mga reklamo ti depensahan man nilang ila kaugalingon. Ang importante nga gintagaan aksyon ma-validate ang ini nga mga complaints. Bantayan ang statement ng DSWD kay ang DSWD nagapanindugan nga kung ano ang ginhatag namon amo ginaeng dapat mabaton no sa mga beneficiaryo ti masadya ni kay bago lang daan bagyo, bago lang tapos ang bagyong Tino kaguan, sunod sini tagtaganay ti kabay pa nga ini nga sitwasyon mangin preparasyon ini
nga ti hindi nini pagsundon kay base karon kon kamo ang magaratdan kay kamo ang manalo sa reklamo sa aton sini mga kauturan. Ihimo alang ang inyo katungdanan kung sino ang mga official nga ara sa listahan. Honest lang kita no para nga malikawan ang mga konsekwensya, especially sa assistance to individuals in crisis situation, assistance sa distribution sa mga benepisyaryo sa mga nag-agyan no, ng mga kalamidad sa aton mga kuturan, especially nga sa nagbigad nga binulan lang o nagbigad si mana ang paglaslas ang bagyo. Bantayan ang mga sitwasyon kag maging vigilant kamo para nga hindi na masulit ang kasubong ng mga senaryo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:55 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa aton sini nga programa. Salamat gid sa mga nag-upload sa aton sini nga pagpangalagad. Ako nagid lamang inyo alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Guba computer tagdi. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.